Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Naku, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo para sa isa na namang episode ng paborito niyong programa, ang paborito kong programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama pa rin natin ang paborito kong abogado, ang paborito niyong abogado ng bayan, ang abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Maraming salamat din sa iyo, Attorney Gabby. Huh? Ang aking pong butihing kabiyak. Parang hindi lang ako yung natawa doon, ha? Meron tayong mga audience na natawa. Nakakatawa ba yung kabiyak? Wala, naisip ko lang parang mangga, kabiyak, Parang langka, biniyak. kabiyak. Kasi po, ganito po kasi yan. Dati po, nasira po yung microphone namin. Inaraw-araw ni Attorney Danny Con na baka naman merong mag-donate. May nag-donate. Anonymously. Eh, baka naman pag inaraw-araw natin ang langka. Meron din mag-donate. Meron po kasi actually nagpatikim ng konting langka. Napakasarap. Eh, baka pag inaraw-araw natin, parang mikropono, biglang dumating. Pwedeng anonymous, pwedeng may pangalan, does not matter. Basta po matamis at masarap na langka. Actually, kasi kapanahonan. Papatulan namin yan. Madali lang po kaming kausap. Papatulan namin yan. Opo. So, how's your langka? I mean, how's your day? Huh? Ay, it's okay, sweetie pie. I'm sorry. Actually po kasi, sa pamilya po kasi namin, hindi talaga uso yung may tawagan-tawagan eh. Pero, matagal na po kaming kasal. Hanggang ngayon, di pa rin ako masanay. Hindi pa rin masanay. Opo, sa sweetheart at sweetie pie. Pati naman po yung mga anak namin natatawa sa kanya. Oo. So, pag gusto kong alaskay ng mga anak namin, ganun din ang tawag sa akin. Ano ba? Sweetie pie? Oo. Pag wala ka, syempre ayaw nila pag nandun nila, ka. oo nga. But anyway po, dito po sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating misyon na magbigay ng payong legal, pag-usapan, ang mga langka, ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, panahon na po ng langka, importante na may alam po tayo sa batas. So makisali po kayo sa ating usapan. Bukas ang ating himpilan para sa mga katanungan legal at usaping batas. Tumawag lang po sa mga numero na nasa inyong mga screen. Para po sa mga Globe users, ang number po ay 0954-310-0331. At para naman po para sa mga smart users, 0961-770-8807. O di kaya mag-iwan na lang kayo ng text, comment o message sa Facebook page ng walang iba kundi ang TVUP. Yun. So yun. Nako, meron na tayong first sender. Pero wala kang joke. Wala na munang joke. Okay. Yun din, di ba? Pag araw-arawin natin, baka meron din pong mag-donate, magpadala ng joke. Kasi yung mga ambag nilang mga joke, hindi masyadong nakakatawa. So baka meron kayong joke na gusto nyong ipadala, eh pwede rin yun. Opo, di biro ito. Magpadala na kayo ng joke. Okay, so ang unang sender natin today ng kanyang question ay si Willie mula sa Rodriguez Rizal. Attorney, ask ko lang, nagpapaupa ako ng apartment at may nakaupa na ng 4 months. Ngayon, nagka-problema yung bubong due to heavy rain noong nakaraang linggo, so nabasa ang gamit nila. Am I liable to pay for the damages? Sana magsagot po. Salamat. Parang mahirap sagutin yan eh. Kasi po may paupahan kami.
Baka nakikinig yung Baka nagre-renta. nakikinig. Well, I think depende naman yan, di ba? Kung wari sinusulatan ka na, Dear Attorney, yung apartment po, meron pong barado po ang alulod. Pakipaayos po. O, kung mga 6 na buwan ka nang sinusulatan. Ngayon, ilalagay po namin ang aming sarili doon sa umuupa. Yun po kasing umuupa, bago niya upahan ang apartment, ay ini-inspection niya. At usually, sinasamahan po nung may-ari ng apartment at ipinakikita ang kabuuan nung lugar na pinauupahan. Dapat po, kung tumutulo ang bubong, ay nasabi ninyo doon sa umuupa na meron pong kaunting tulong ang bubong. So pagka po umulan, maglalagay lang po kayo ng timba sa ilalim ng tulo. Okay. Kung ito po alam ninyong tumutulo at hindi nyo sinabi doon sa umuupa, sa akin palagay mananagot kayo. Dapat kasi nasabihan niya. Pero kung hindi naman po tumutulo talaga ang bubong at nasira ang bubong sa unang pagkakataon nung nandun na yung nakatira, unfair naman po siguro doon sa may-ari ng bahay kung pati yung mga gamit ninyo na nasira dahil sa pagkabasa, pabayaran sa kanya. But definitely, dahil siya ang may-ari ng bahay, responsibilidad niya na ipa-repair ang tumutulong bubong. Siya po talaga ang gagastos doon dahil kanya yung bahay. Yun naman po umuupa, kung nalaman lang niyang butas ang bubong, baka nga hindi na yun umupa. Kaya dapat po, sasabihin ninyo kung ano ba ang kondisyon ng inuupahang bahay doon sa inyong tenant. Pero kung hindi naman talaga ninyo alam na tumutulo, ito naman yung doon lang tumulo, pinakamaganda siguro niyan bigyan na lang nyo ng assistance. Ng assistance. Kasi hindi ko rin masasabing kasalanan nyo. Pero nga, yung sinasabi ko kanina, kung 6 na buwan nang sumusulat yung umuupa, na merong problema yung alulod. Yes. Tapos yung may-ari, walang ginagawa. Tapos biglang nung umulan, saka nag-overflow. Palagay ko naman, mananagot naman talaga yung ano. Kasi meron kayong kapabayaan. At yung pong kapabayaan ninyo, ang magiging basihan ng inyong pananagutan sa danyos, sa perwisyos na dinanas ng pong inyong tenant. Ayun. Yun. Ayan. Yan. Siguro naman safe na safe yung sagot natin. Pero siyempre, di ba, depende yan. Tandaan po ninyo, lahat po ng mga sagot dito ay maaaring mag-iba depende sa specific facts na isang kaso. Kasi siyempre, itong mga one sentence na mga tanong ninyo, marami kayong mga facts na baka hindi nababanggit, di ba? Or ayaw niyong banggitin. At alam nyo, ang mga abogado ay iba-iba rin ang opinyon. Kaya po ang ibinibigay namin sa inyo ay opinyon ko, opinyon halimbawa ng misis ko, sa mga legal na problemang isinasanggunin ninyo. So anyway, sana maayos na nila ang problema nila. Kasi ngayon naman meron tayong question galing kay Brian, 30 years old, from Qatar. Wow! Bagay. Ang internet kasi talagang Correct. Global yan. Global. Oo. Kaya nga WW, di ba? World Wide Net. Ay, World Wide Web. Okay na sana Oo nga. Sumablay dun sa 3 W. Ay, ito. Napaka-specific ng kanyang tanong. Hi, attorney. Ask ko lang po kung legal na po ba ang electronically signed deed of sale. Bibili po kasi ako ng lupa sa Pinas from abroad. Salamat po. Meron po kasi tayong e-commerce law na nagsasabi na pwede namang gamitin ang e-signature
sa mga dokumento. Pero sa aking palagay po, hindi kasama yung deed of sale ng lupa. Opo. Kasi po, hindi lamang po signature ang hinihingi doon sa pagnonotaryo ng deed of sale. Kinakailangan pong humarap yung nagbebenta sa isang notaryo publiko para aminin niya doon sa notaryo publiko na yung deed of sale kung saan nakalagay ang kanyang pirma ay kagagawan niya. Alis, sandali, parang di maganda yung Kagagawan niya. Na siya ang may gawa. Oo. Okay, na siya ang may gawa. Pero kasi nga, di ba, parang iniisip ko rin, kung ako bibili ng lupa, hindi rin ako papayag na electronic lang yung pagpirma kasi hindi nyo alam, baka 10 taon na palang patay. Opo. Tapos hindi nyo nakita, ang nakita nyo lang ay merong e-signature. Opo. At saka, delikado yun. yung kasing digital signature, pwede pong ikabit ito sa dokumento ng maski sinong may hawak-hawak. Na hindi pala alam din naman nung hindi niya alam. merong may-ari ng signature na yan. Kaya kinakailangan po, hindi po uubra ang electronic signature. Kinakailangan pong humarap yung nagbebenta sa isang notaryo publiko at yung notaryo publiko, kinakailangan pa nga niyang suriin kung yung humaharap sa kanya ay siya mismo yung may-ari ng lupang nagbebenta. Kinakailangan pong ma-verify yun bago niya gawan ng acknowledgement o notarial certificate. Kaya sa akin pong paniniwala, hindi po uubra sa deed of sale lang electronic signature. Well, may follow-up question. Akalain mo yan. May follow-up question. Pwede bang magpanotaryo sa Qatar? Opo. Pupunta po kayo sa ating konsulado doon po sa Qatar. Notaryuhin po ang dokumento ng ating konsul sa Qatar. Sa kanya po kayo haharap. Siya po ang magsusuri kung kayo nga ba talaga yung tao na nagbebenta ng lupa. At kapag ka po siya ay kumbinsido na kayo nga yun, notaryuhin po niya ang dokumento. Nilalagyan ng ribbon yan. Okay. Yung pong dokumentong na yon ang ipadadala nyo sa Pilipinas. Apo. Ano? May follow-up pa? Parang may follow-up oh. Siya ang bibili ng lupa. Ayun. Pero kung ganun siya pa ang rin nga, hindi, pero kung siya ang bibili, hindi naman siya kinakailangang humarap sa notaryo, lalo pa kung cash ang transaction. Kapag ka po cash ang babayad nyo, full payment cash, pwede nga lang pong seller lang ang ang execute. Opo. Unilateral sale po ang unilateral sale deed of sale po ang tawag namin doon, sapagkat wala na pong obligasyon yung bumibili matapos niyang ibigay ang buong bayad, ang buong kabayaran doon po sa lupang binibili. Hindi naman po niya kinakailangan pumirma. So ang importante po talaga dito, yung seller. Yung pong seller ang dapat na humarap sa notaryo. Nang sasabihin ng seller, natanggap ko na ang bayad, ganun ba? So, binibigay ko na ang at saka lupa. yung bayad, madali pong patunayan. Kamukha niya, nasa Qatar kayo. Siyempre po, ang bayad niyan ay electronic transfer. Maaaring i-credit sa account niya, di po ba? So, madaling patunayan. Meron po yung may trail. May paper trail. May paper trail po ang bayaran. Okay. At siguro, maski kan din ng Poncio Pilato nang galing yung pera, ay nabayaran yung seller, di ba? Nabayaran yung seller. At dapat niyang pirmahan yung deed of sale para mailipat naman ang pagmamayari doon sa bumili. Okay. So, wala nang follow-up. Parang okay wala na na, yun. no? Oo. So, meron tayong caller on standby. At dahil nga merong anonymous na nag-donate ng ating microphone, pwede na tayo mag-entertain ng caller. Hindi yata microphone ang i-donate. Mixer. Sinisimplihan ko lang. Ay, sige. Hirap i-explain ng mixer Kasi nung una, microphone po. akala natin microphone ang may problema, kaya tinanggal. Di ba? Opo.
Ay, pero iba pala ang itsura ng microphone mo. Sa microphone ko. Yung sa iyo'y bilog, yung sa akin ay haba. Magkaiba, ha? Parang ano. Ngayon ko lang napansin. Okay. Mukhang bago tong teleponong ito. Hindi rin telepono yan eh. Oo nga pala. Ay, nako. Kung ano-ano kasing pinapansin. Actually, napansin ko lang yung aking suot ngayon. Mukha ako nakasablay, ano. But anyway, meron po tayong caller on standby, si Jeneline from Pampanga. Jeneline, magandang gabi sa'yo, Jeneline. Hello po, Tony. Hi, magandang gabi. Bali yung po, di man po yung asawa ko ng international cruise ship. Nagkainitan po sila ng katrabaho niya na Pinoy din. Tapos binigod po yung asawa ko. At ang ginawa po ng opisina, parehas po sila pinuwi sa Pilipinas. Ngayon na po sa Pilipinas, pwede na po namin kasuhan yung napugbog sa asawa ko kahit sa ibang bansa nangyari yung gano'n. Nabugbog ang inyong asawa sa ibang bansa. Pero Pinoy din. Opo, maski po Pilipino yung nanakit sa inyong asawa, pero ang pananakit ay nangyari sa ibang bansa, hindi po natin siya pwedeng kasuhan ng criminal case dito po sa Pilipinas. Kasi po, sumusunod tayo sa prinsipyo ng criminal law na ito ay territorial. Maaaring lamang po itong usigin at parusahan sa lugar kung saan ito nangyari. Sapagkat ito po ay naganap sa ibang bansa, hindi po natin pwedeng isampa ang kaso dito, hindi po magkakaroon ng kapangyarihan ng ating mga husgado na dinggin yung pong criminal case na inyong isasampa. In fact, sa piskal pa lang, wala na. Madidismiss na po yan. Datapwat, subalit, ngunit, hindi naman po kriminal na pananagutan lamang ang pwede nating isampa laban doon sa Pinoy na bumugbog sa mister nyo. Pwede naman pong idemanda natin for damages. If any. Opo, daños perjuicios. Nung binugbog po kayo, sumakit ang katawan nyo. Baka hindi kayo nakapagtrabaho, dinawalan kayo ng income. Nagpunta sa doktor. Opo, at baka napahiya pa kayo. Hindi kayo mapagkatulog dahil nabugbog kayo. Parang sleepless nights. Sleepless nights, ayan. So, maaari po kayong humingi ng daños perjuicios. At yun po ay isang civil case na maaaring isampa sa Pilipinas kung nandito na yung nambugbog. The bugbuger and the bugbugi. Ayan. Kasi po kapag ka po nasa ibang bansa yung nambugbog, ay yung pong civil case na isasampa nyo sa Pilipinas, hindi po uusod. Uusad lamang po ito kapag ka nakatanggap na maserban siya ng summons. Ang problema, kung wala siya dito, hindi niya matatanggap yung summons, madalagay lang po sa freezer yung kaso. Okay, kaya antayin natin makauwi. Sabi niya, nandito na di sige po, pumunta na kayo sa abogado at magmangguni. Pero para sa civil case lang nga yun. Kung criminal ang gusto nyong i-file, ay hindi pwede dito sa Pilipinas. Doon po kayo magsasampa ng criminal case sa ibang bansa kung saan ito naganap. Assuming na krimen doon. Assuming na krimen yun. Okay. Kasi iba naman ang batas nila. Pero, baka meron silang mga, kung ano yung batas doon, yun ang mag-a-apply sa kasong yan. Pero sapagkat ito'y bugbugan, pananakit sa kapwa, wala pa ako nakitang na hindi krimen. Na hindi krimen. Pero baka meron silang ibang mga special rules, di ba? Paano kung foreigner, paano kung... pag foreigner, pag sinabi nila, pag foreigner ay dun sa bansa nila, usigin yan. Problema na tayo. Opo. So anyway, sana, yun na lang ba ang tanong mo, Jeneline? Yes po. Okay, maraming salamat sa iyo, Jeneline. Thank you very much for calling. Have a good night ahead. Thank you po. Thank you.
O, ito naman, meron tayong from Bugbugan. Iba naman. Galing kay Yuri, 23 years old, from Tarlac. Hi, attorney. Ayaw pa niyang angkinin, di ba? This is for my friend po. Naku. Parang anonymous din, di ba? Ano ba ang mangyayari if a student has a record of online class of subject? Ngayon, yung prof po, naku, wants to file a lawsuit to a student, though ginagamit lang naman yung recording for personal education purposes. Siguro wants to file a lawsuit against the student na gumamit, na nirecord yung lecture nung professor at ikinalat. Okay. Ayaw ngayon nung na-offend yung professor, bakit mo i-distribute? Copyright ba ang kanyang kino-complain, you think? Well, or ayaw lang niya? Kasi, di ba, ano rin yun? Baka may privacy issue rin. Parang wiretapping. Kailangan may consent. Subject naman ng... Well, usually, gano'n naman sa mga online classes, di ba? Na generally, it's only for the class. At hindi pwedeng i-record. Hindi dapat i-record unless may consent no professor. Kasi actually, kung iisipin mo, propiedad yun nung professor. Di ba? And like any other thing, di ba? Intellectual property yan ng prof mo, hindi mo, pag kinuha mo, at pinamigay. Ginamit. O, di ba? Nang hindi niya... Ikinalat. Na hindi niya pinahintulutan. Baka nga may kaso. May kaso. Ano yan? Mas lalo na nga kung very clear, di ba? Bago magklase, nasasabihin ng prof, ay, bawal ito, para dito lang to, bawal i-record, bawal i-disseminate. So, hindi lang copyright infringement, di ba? Violation ng intellectual property rights ng prof, baka may administrative din na kaso yung estudyante. Diba kasi ground for baka ground for disciplinary action sa inyong eskwelahan. Violation of the rules. Oo. And regulation for personal attending education purposes. An online class. Okay. So yun. Meron pa ba tayong problem na ipinadala? Well, meron pa tayong one more text question from Paul from Bulacan, attorney, asking lang po for your legal advice. Alam nga naman, illegal advice. Hindi, joke lang. Ano ba? Hiniram po kasi ng pinsan ko ang motor ko. Dami na talagang motor sa Pilipinas. Ngayon, aksidenteng nabangga po ito sa isang sasakyan. Nasira ang motor at nabali ang buto ng pinsan ko. Ang tanong ko po, anong pwedeng gawin po if hindi nasunod yung kasunduan sa papel na kanotaryo? Bakit biglang nagkaroon ng notaryo? Mavo-void po ba ang notaryo ng kasulatan if mag-file ng kaso ang pamilya ng kaibigan ko na nabangga? Ako po yung may-ari ng motor at tinanggap ko yung pagkatalo na wala nang magbabayad ng nasira kong gamit at pinapriority ko na lang ang pasyente. If mag-file po ba ng kaso yung family ng naaksidente, pwede ko ba isama yung motor kong nasira sa pagkaso? Kasi pinsan niya yung naaksidente. Hiniram ng pinsan niya yung motor. Hiniram ng pinsan niya yung motor. Nagkaroon ng aksidente, at nasira. nabali ang buto ng pinsan ko. So, hindi naman sinasabing kasalanan ng pinsan niya. Pero yung pinsan niya ang nabalian ng buto. Hindi ko lang alam kung ano tong biglang merong hindi nasunod yung kasunduan sa papel na kanotaryo. Palagay ko, nagkaroon na sila ng agreement. Okay, yung nakabangga at yung nabangga ay nagkaroon ng agreement na nakanotaryo pa nga. Kaya lang, hindi sinunod yung, siguro doon sa kanilang agreement, may bayaran. Sabi nung may-ari ng motor, tinanggap ko po ang pagkatalo po na walang magbabayad na sa nasira niyang motor. Pero babayaran
yung gastos nung na-aksidente. Nabangga. Yung pinsan niya. Pero parang ayaw na nung pamilya, nung pinsan niya, hindi nila nagustuhan yung kasunduan. So gusto nilang mag-back out at instead ay magpapile sila ng kaso. Okay, at tanong ngayon niya, pagka po nag-file ng kaso yung pinsan kong na-aksidente, pwede ko po bang isama yung motor kong nasira sa kaso? Opo. Kasi kung talagang walang kasalanan yung pinsan ninyo, yung sira po ng motor at yung injury na tinamunong pinsan nyo ay pananagutan nung nakabangga niya na may kasalanan. Lahat ng damages na resulta ng kasalanan ng ibang tao. Kailangan nilang panagutan. Yes, kasi parang ayaw tanggapin nung pamilya nung kanyang pinsan na sila ay hindi bibigyan ng damages. Oo, ng mas malaking damages. Kaya magsasampa na lang sila ng kaso. Ang tanong, may nakanotaryo daw yung kasunduan Okay, kinakailangan pong bigyan natin ng dahilan kung bakit ating tinatalikuran yung unang kasunduan. May kasunduan na, ay bakit natin tatalikuran? Ano ba ang dahilan? Dapat meron po tayong dahilan. Halimbawa, meron silang hindi sinabi, di ba? Wala naman palang license yung kabangga, hindi nila sinabi. O pangalawa, ay lasing pala yun, ay hindi naman din... Kaya pala nagkaroon ng aksidente. Sa madalit sabi, kapag ka po ang kasunduan ay hindi open at hindi sila informed doon sa mga facts na dapat ay may bearing doon sa kanilang pagtanggap doon sa kakasunduan, pwede po itong talikuran. At yun nga ang gagawin yata nila at instead ay magsasampan na lang sila ng kaso. Okay. Well, talking about mga motor, dun po sa mga sumasakay ng motor, dahan-dahan po kayo. Napakadaming aksidente and usually parang napaka-serious ng injuries pag motorsiklo ang involved. So, ingat-ingat lang po. Yung po mga nakasakay ngayon sa mga kotse o sa bihikulo na may mga pinto na binubuksan, lagi po niyong iisipin at lagi po ninyong i-check kung merong motor doon sa bago kayo magbukas ng pinto. Kasi po yung mga motor, iniisip din nila na hindi kayo magbubukas. Kaya biglang-bigla na lang yang sisingit. Pag binuksan po ninyo yung pinto ninyo, ay kakawit. Patay. Kakawit. Sasabit. Okay. Sasabit po yung motor dun sa pinto. Di bababangga niya yung pinto. Nako. Napakadami kasi nating balita ng mga na hindi nyo aakalain mangyayari pero nangyayari. Kaya dapat palagi mag-ingat. Kaya ngayon, huwag kayo magbubukas basta-basta ng pinto ng inyong sasakyan. Huwag basta-basta. Okay. Tama. All right. Okay. Well, akalain mo yan. Time flies by so fast when you're having fun. Yes. Sige. Yan. So, yun na naman. Wala na naman po tayong oras. Diba? Hanggang sa susunod na lang po sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page. Abangan nyo po ang aming mga susunod na episode. Baka ang mga tanong na inyong pinadala sa amin ang susunod nating mapag-uusapan. Nako, doon po sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, lalo na doon sa mga nanood sa YouTube Live, sa Facebook Live, at sa Signal Channel 101. So abangan niyo po kami ulit sa susunod na episode para sa pagsagot ng inyong mga katanungang legal at usaping batas. Until then, until next time, hindi natin alam kung kailan. Ako po ang inyong lingkod, Gabby Concepcion. At ako naman po ang inyong abogado de Campanilla, Attorney Danicon. Hanggang sa muli, ito ang Attorney Danicon, abogado de Campanilla. Thank you po. Magandang gabi.